Hello everyone, good afternoon po sa lahat. Ayan, nandito na naman po tayo sa panibagong learning session. This is our financial coaching part 1. Ako po ay magbibigay ng 7 tips kung paano po ba tayo makakapag-ipon at makakapag-invest po ng tama. So ito kasi yung ilan sa katanungan ng karamihan, paano ba ako makakapag-ipon at makakapag-invest ng tama? Okay? So tip number 1 na gusto ko pong i-share po sa inyo ay alamin ang mga dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon at mag-invest. Dapat ano po natin yan, itanong natin sa sarili natin, bakit ba gusto nating mag-ipon at mag-invest? So first, kailangan yung awareness. Dapat meron muna po tayong awareness. Ayan, gaano ba kahalaga ang financial education sa atin? Dapat naiintindihan po natin yon bago natin gustuhin pong mag-ipon at mag-invest. So ito po yung importance of financial education awareness. Ayan, una, kawalan po ng ipon at baon po sa utang. Yan po ang isa sa dahilan kung bakit kailangan po nating mag-ipon. Kasi karamihan po ng tao wala pong ipon. Tama po ba? At bukod doon, baon po sa utang. Sabi nga po, ito ang sitwasyon po natin sa ngayon. Ang utang po natin ay halos kapantay po ng ating income. Kaya kahit gustuhin po nating mag-ipon, hindi po natin nagagawa at ito po ang ating sitwasyon. Nakaka-relate po ba tayo? Ayan, medyo masakit na katotohanan pero ito po talaga yung nangyayari po sa ngayon. Okay, sabi po dito, marami pong mga professionals like OFWs, mga teachers, mga seafarers, ayan po, nagtatrabaho po ng 20 to 30 o minsan mas mataas pang taon ng pagtatrabaho but end up nothing after working ng napakatagal na panahon because they did not know how to invest correctly. Kaya po kahit gustuhin mag-retire, yung iba gustong mag-retire ng maaga o yung iba naman umaabot na ng hanggang 60 to 65, kailangan pa rin po magtrabaho dahil hindi po nakapag-ipon. Hindi po napaghandaan ng pagre-retire. Pangalawa, yung pagtaas po ng presyo ng bilihin, hindi naman po natin kayang makontrol yan, pero dapat naiintindihan po natin na we need to prepare. So sabi nga po dito, yung presyo ng ating bilihin at yung value ng ating pera, yan, yung price ng bilihin po ay tumataas pero yung value ng ating pera ay bumababa. Ang tawag po natin dyan, yan po yung effect ng inflation. Okay? So yan, para po mas madaling maintindihan po natin, ito po ang sitwasyon sa ngayon. Before, kapag namili po tayo sa halagang 1,000, ang dami po nating nabibili. Kung nakaka-relate po yung mga ka-age ko dyan, before, pag namili ka, ganito po karami nabibili mo sa halagang 1,000. But ngayon po, magkano na lang po yung ating or ilang piraso na lang ba yung ating nabibili? 'Di ba? Sa halagang 1,000 pesos. Relate na relate po ba tayo? So, isa po ito sa kailangang alamin natin kung bakit kailangan nating mag-ipon ngayon dahil pagdating ng panahon, magkano na lang ba yung mabibili natin sa ating hawak na pera. Sabi nga, ang tanong ng ilan, yung medyo nakakatawang tanong, saan naabot ang 20 pesos mo ngayon, di ba? Next, mahal po ang magpaaral. Gaano ba tayo kahanda? Sabi nga, may nakalaan na ba tayo sa pag-aaral ng ating anak? Isa to sa mga dahilan kung bakit kailangan po nating mag-ipon at mag-invest. Kasi po, especially po sa may mga anak or nagpaplano pong magkaanak, syempre po dadating yung time na mag-aaral po sila. Ang tanong, may nakalaan na po ba tayo? Sabi nga, wala na nga tayong nakalaan, tumataas pa po yung tuition pa sa mga, especially po sa mga private schools. Di ba po? Kaya ang result, karamihan po sa atin ay hindi po talaga nakakapagpatapos ng anak. So sabi nga, maraming magulang ang hindi nakakapagpaaral ng anak dahil bukod sa hindi po na-prepare, ang taas po ng tuition fee po sa ngayon. Okay, how much more pagdating ng panahon? And isa sa dahilan kung ba't kailangan po nating mag-ipon is yung kawalan ng trabaho. Kawalan ng trabaho dahil po sa yung iba po ay tinanggal sa trabaho, na-retrench, 'di ba? Pag dumating po ang panahon na 'yan, sabi nga, gaano ka ba kahanda? Isa po sa nakita kong company, especially po dito sa parting Laguna, is yung Honda. Ayan, kung nabalitaan niyo po 'yan, maraming pagpasok po nila, yung mga empleyado po, biglang pagpasok nila sa company, sarado na po yung, close na pala yung company po nila. Ang isa sa pinakamalaking airlines po sa Pilipinas, ito pong Philippine Airline, nag-retrench din po, nag-layoff din po ng mga tao.
So sabi nga po, kung ikaw yung nasa sitwasyong ganyan ngayon, gaano ka ba kahanda? May nai-prepare ka ba? Sabi nga, ayan, natutsugi, na nata-terminate po sa trabaho nang hindi po tayo nakahanda. Ilan po yan sa mga kailangan po nating dapat pag-ipunan at dapat po matuto po tayong mag-invest. Okay. Ang ilan po ay nagtatanong sa akin, biblical ba ang pag-iipon? Dapat ba yan ay pinaghahandaan? Kasi marami po ako na, by the way, I'm a Christian, but ako po ay hindi katulad po ng sobrang, kumbaga close-minded about sa pag-iipon. Kasi karamihan po ng aking mga kapares po ng aking faith ay hindi naniniwala sa pag-iipon dahil ang pag-iipon daw po ay bahala na po si Lord sa kinabukasan. Yes, alam mo naman natin po na we have our big God at meron po tayong big provider, yung ating Lord, di ba? But ako po, nag-base po ako sa Bible. Sabi nga, biblical ba ang pag-iipon? If you remember sa Genesis 41, 1 to 57, ito po yung kwento po ni Joseph the Dreamer. Ayan, kung naaalala nyo po yan, kung nagbabasa po tayo ng Bible. So, bigyan lang po natin ng kaunting kwento. Si Joseph the Dreamer, siya po yung nag-interpret sa panaginip ng isang parao na kung saan at that time, sa panahon po ni Joseph, siya lang po yung talagang magaling mag-interpret po ng panaginip. So ang panaginip ng isang parao o yung isang paraon ay merong 7 matatabang baka na kinain ng mga payat na mga baka. At sa pangalawang pagkakataon na naginip ulit ang parao, na naginip siya na ang matatabang uhay ng palay o ng trigo ay kinain ng mapapayat na uhay ng trigo or ng palay. So dito po, ininterpret ni Joseph the Dreamer na ang bayan ng Ehipto, ng Egypt po, ay magkakaroon po ng 7 years of prosperity. Yun po yung interpretation ng 7 matatabang baka at 7 matatabang uhay ng palay, yung 7 years of prosperity, at yung 7 mapapayat na baka naman at 7 mapapayat na uhay ng trigo or ng palay ay 7 years of famine. Sabi ni Joseph, sa paraon, kailangan mag-prepare ng Ehipto kasi magkakaroon ng 7 taon ng kasaganahan at 7 taon ng taggutom. So nai-prepare ni Joseph ang Ehipto at that time naghirap po ang maraming bansa at lumapit po sa kanila para humingi po ng tulong at hindi po nagutom ang bansang Ehipto. So yun po, ako sa panahon ko ngayon, ito po yung modern, ano po natin ngayon, ito po yung panahon po natin ngayon. Paano ko i-relate yung pong 7 years of prosperity and 7 years of famine na yan sa kwento po ng Bible. So sa panahon po natin ngayon, ito yung modern times po natin. Sa buhay po natin, we have 2 stages of life. Ito po yung productive years at ito po yung ating retirement years. Yung productive years, nire-represent po nito yung 7 years of prosperity at yung retirement years is the 7 years of famine na kung saan pag hindi po tayo nakapag-prepare sa panahon ng ating productive years, pagdating po natin ng retirement years, magkakaroon po ng taggutom ang ating buhay. O di ba nasa Bible na po yan sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. But we have our big provider but we need to prepare for our future. 'Di ba? Sabi nga sa panahon ngayon, nagtatrabaho ka, nagwo-work ka, 'di ba? You're earning money, save and invest while you earn and while you still can. 'Di ba? And yan po, sa panahon ng ating pagtanda or sa panahon ng mga emergencies po natin, anong gusto po natin? Money work for you or still work hard for the money? Siyempre po ang gusto natin, money work for us. Pero dapat during our productive years, dapat po matuto po tayong mag-prepare katulad po ng ginawa nila Joseph sa Egypt at that time. So sa panahon po natin ngayon, kailangan din po nating mag-prepare. Okay? Tip number 2. Okay, maghanap ng mga tamang institusyon o company or kumpanya na maaaring makatulong po sa atin. Kasi sa panahon ngayon, hindi enough yung tayo po ay parang chill-chill lang po sa buhay, di ba? Kailangan po nating mag-research para kung paano ba uunlad ang ating buhay. Okay,
may mga tamang kumpanya o mga institusyon na maaari pong makatulong sa atin katulad po ng ginawa ko. Nag-self-learning po ako, ayan, nagbasa po ako ng mga libro, I watch videos, yung mga vlogs kung paano ba magbabago yung aking buhay. I attend trainings and then I attend seminars and seek for mentors. Mahalaga po ang mga bagay na ito na gawin natin para kung gusto talaga nating mabago yung mga buhay po natin, especially sa usaping financial, mangyayari po yan kung gugustuhin po talaga natin. So ako po, ayan, ikukwento ko sa inyo, last 2015, my financial life change. Papaano po ito nagbago? Ayan, April 14, 2015, I attended IMG Financial Literacy Seminar. Ayan. So at that time po, ang dami ko pong natutunan sa isa sa mga magaling na speaker po ng IMG, si Sir Malvin Lianyo. Doon ko po natutunan yung mga konsepto na itinuturo ng company na kung saan, kung matututunan ko po yun, magbabago po yung financial na buhay ko. Ayan. And willingness to change my financial life. Number one, kailangan may willingness ka na matuto. Kasi po, kung gusto nating mabago ang buhay po natin, first, kailangan po magbago muna yung kalooban po natin. Gustuhin muna natin na mabago yung buhay po natin. And ang unang ginawa ko po ay become an IMG member. Ayan, at nasabi ko nga sa sarili ko at the time nung umattend po ako sa financial coaching po ni Sir Malvin, sabi ko kung lahat ay willing lang matuto, wala pong Pilipino na maghihirap. So, gaano kalawak po ba gaano kaganda yung mission ng IMG, gaano ba kaganda yung natutunan ko? Ayan, so kung excited po kayo, tapusin niyo po ang video po na ito. Okay, so dito po sa IMG natutunan ko paano i-guide ang mga best leaders po sa company po na ito. Ayan, yung magagaling na leaders po dito. Ayan, we are guided by the best financial guru in the Philippines. Ayan po, Brother Bo is one of our financial mentor. Sabi niya nga, always choose growth over money. So sabi niya, love na love niya ang IMG. So sabi niya, I really love IMG business because it is not all about money, but it is all about helping people. Ayan, di ba? Nakaka-proud na he is part of our mentors. Ayan, we are guided by the best financial mentor. So they are my parents in IMG. Sila po yung author po ng book na Debt Destroyer. Ayan po, sila po yung mga parents ko sa IMG, si Mang Feli and si Sir Ben Santiago. Dito po talagang magaguide ka pag ikaw po ay naging part po ng IMG. And at ang nakaka-amaze po, we are guided by the best investment guru. Dito po kung paano ka matututong mag-invest, ayan, paano ka matututo talagang mag-ipon, ayan po, investing in stock market through mutual funds, ayan, by our best financial investment guru, si Boss Rex Mendoza. Napakagaling niya po talaga. Pag na-experience niyo yan, na makinig sa kanya, or you can search yung kanyang profile, napakagaling niya pong investment guru. Okay, tip number 3, ayan, alamin ang iyong investment goals. Ako po, nung after ko pong maging part ng IMG, doon ko naintindihan yung step by step. Ayan, doon ko po natutunan paano ba alamin yung mga investment goals ko. Ayan, kailangan po i-list down po natin yan. Ano ba yung mga gusto nating baguhin sa buhay natin? Bakit kailangan nating mag-ipon? At bakit, ano ba yung mga dapat po nating pag-ipunan? Ito po yung mga financial goals ko na kung saan baka ito rin po yung sa inyo po. So yan, ito po yung wag po nating kakalimutan. First, mag-create po tayo or mag-list down tayo. Ano ba yung mga dapat pag-ipunan natin? Ba't kailangan po nating mag-build ng emergency funds? Okay, next. Ilista po natin yung ating mga utang. Ito po yung mga financial goals na kailangan muna po nating isettle. First, an emergency fund. Second po, isettle po natin unti-unti na makapagbayad po tayo ng ating utang. Isa po yan sa mga goal dapat po nating magawa dahil kapag po tayo may emergency fund at nakakapagbayad po tayo ng utang ng paunti-unti, nagkakaroon po tayo ng peace of mind. And then, i-list down po natin ano ba yung mga goals po natin talaga in the future, ano pa yung mga iba't iba na yan. Ayan, kids education, ilista po natin yan. May dream car ba tayo? Dream house? Ayan, para sabi nga, wag tayong tumigil sa pangangarap, diba? May mga dream travels pa po ba tayo? Short-term and long-term healthcare para just in case magkasakit po tayo are properly protected, and yung ating retirement. So, i-list down po natin yan, and then pagka nakalist down na po kasi siya, unti-unti
maaari pong matupad yan at lalo po kapag nag-take na tayo ng actions kung paano po tayo mag-uumpisa mag-ipon at mag-invest. Tip number 4, alamin ang mga basic financial concepts. Isa po ito sa mga natutunan ko sa IMG, yung mga amazing financial concepts kung paano po nabago yung aking financial na buhay, doon po sa ginugol ko hanggang sa makarating po ako doon sa tinatawag po nating mga financial goals. Ayan, kailangan po nating matuto. Okay? So yan po. Unang konsepto na natutunan ko po sa IMD na gusto ko pong i-share sa inyo is yung tinatawag po nating the secret formula of building wealth. Pay God and yourself first. Bayaran po natin si Lord at yung sarili muna natin. By how? Ito po yung tinatawag po nating 110-20-70 formula. Sabi po dito, kung kumikita ka ngayon ng 100%, don't forget yung tithing po na tinatawag. Di ba nasa Bible naman po yan, 10% ibigay po natin kay Lord. Ito po yung sa simbahan or sa mga kinabibilangan po nating spiritual organization or sa mga tao pong tinutulungan natin. And 20% po, savings and investments po natin. Don't forget ourselves. Kasi tayo po yung nagpapakahirap sa pagtatrabaho. So dapat huwag po natin yung kalimutan. And yung 70% po, ialat po natin sa ating expenses and lifestyle. Okay? Ang tawag po dito ay abundance formula or prosperity formula. Don't forget po, 110-20-70. Yung 10% kay Lord, 20% sa'yo, and after that na makapagbawas ka ng 30% na yan na po, dyan ka na po mag-uumpisa para dun sa ibang mga bills and other expenses mo. Bakit po? Ang nangyayari po kasi sa ngayon ay ito. Ang ginagamit po natin yung the poor man's formula. Pag kumita ka 100%, ang nangyayari po, 200% ng expenses. 'Di ba? Tama po ba? Ito po ba yung nangyayari sa ngayon? Next, ang mangyayari po, negative na po yung ating magiging savings. Wala na. At nauuwi na po tayo sa utang. Kasi saan mo kukuhanin yung another 100% kung wala ka namang pagkukuhanan nun, 'di ba? Utang na po ang nangyayari. Kasi pag nag-receive po tayo ng ating salary, inuuna po nating bayaran yung mga bills. Yes, okay lang naman po yan kasi ginagamit po natin yan. But sometimes, ang hindi po maalis sa atin yung mga luho. 'Di ba? Sabi nga, iwas luho para iwas po luha. Sabi po yan ng aking mentor na si Sir Bench. 'Di ba? So dito po, minsan kailangan po nating bawasan yung mga luho po natin para hindi po tayo nauuwi sa utang. Why? Because tayo po yung nagtatrabaho. Ayan po, 'di ba? Parang kuba na po tayo nakakatrabaho pero wala pong naiiwan po sa atin. So don't forget yung tinatawag po nating abundance formula or yung prosperity formula. Nasa book din po yan ni Brother Bo. Ayan, nasa book niya ng 8 Secrets of the Truly Rich and the Abundance Formula. Okay, pangalawang konsepto po na nakapagpa-amaze sa akin after ko pong mag-attend ng IMG at dito po yan natutunan, yung tinatawag pong X-curve concept. Sa buhay po natin, guys, we have two lines. Responsibility line and money line. Sabi po dito, while we are young, diba habang bata pa tayo, understandable po na wala pa po tayong masyadong ipon kasi po, ang dami po nating responsibility. Nagagaling po yan sa active income po natin. We work hard for the money. Di ba po? But sabi nga dito, ang ating pangangailangan ay panghabang buhay. Kung may pangangailangan ka habang bata ka, lumalaki po ang pangangailangan natin or permanente ang ating pangangailangan hanggang sa pagtanda po natin. Especially po itong naka-bold letter po na ito, yung health. Lumalabas ang pagkakasakit pag tayo po ay matatanda na. So sabi nga, pag dumating ang panahon na yan, from active income, dapat passive income na po tayo. May pera magtatrabaho sa atin. Kaya don't forget, yung 20% po na yan, ialat mo yan para sa sarili mo. Pagdating ng panahon, yung 20% ng kinikita mo, i-invest mo siya. Kasi po sa buhay, there's two if. Ayan po, di ba? Sa life, may if po yan sa gitna. What if we die too soon or what if we live too long? Sa una, dito po sa die too soon, ayaw natin mag-volunteer dyan. Di ba? Pinagdadasal pa nga natin na, Lord, saka mo na ako kuhanin kapag ready na ako. 'Di ba? Pero syempre hindi naman natin alam kung hanggang kailan po tayo kukunin ni Lord. So, pero sabi nga, ito po ay magkakaroon ng problema kung hindi po natin na-prepare yung protection na meron po tayo sa ngayon para sa pamilya po natin. So, dapat po, kung die too soon, hindi man natin yan gusto, pero dapat po naka-ready yung family po natin, properly protected. Dapat po mayroon tinatawag na instant money or life insurance po tayo sa ating family. Kasi minsan pag tinatanong tayo, mahal mo ba ang pamilya mo? Ang sagot po natin, yes, mahal ko ang pamilya ko. Pero ngayon pag tinatanong ko, may life insurance ka ba? Wala. So dapat po kung ang sagot natin ngayon, mahal natin ang family po natin, secure your life insurance,
Kasi po, mas masasabi po nating mahal natin ang ating pamilya kung hindi po sila kakaba-kaba just in case mawala po tayo as a breadwinner. Okay, next. What if we live too long? Pinagdadasal natin, Lord, buhayin mo po ako ng matagal kasi gusto ko pong i-enjoy yung journey po ng aking buhay. Masarap naman po talaga yon. Pero para po sa akin sa ngayon, hindi po masarap mabuhay po ng matagal kung tayo po ay walang investment na i-prepare para sa future po natin. So dapat pagdating ng panahon, living on interest na lang po tayo. So I hope ito pong X-curve concept may natutunan po kayo kasi nung nakita ko po ito, sabi ko nga kung lahat ng tao maiintindihan ng logic po or yung psychology po nitong X-curve concept, maraming Pilipino po ang magpi-prepare at hindi po maghihirap pagdating po ng panahon. Next, pangatlo pong konseptong natutunan ko dito, kung mag-iipon ka ng 20% mo, ano yung order of priority? Ano yung mga dapat mong unahin? First po is the healthcare. Why? Maraming tao pong nagkakasakit ngayon. Ang nangyayari po, meron nga silang pinagawang bahay, meron nga silang mga inaalagaang hayop, or may mga biniling lupa. Pag nagkasakit po, binibenta rin po yan, di ba? Tama po ba? Dahil wala po tayong i-prepare or uutang po tayo. And, ayan po, life protection, yung katulad po nung sinabi ko kanina sa X-curve concept, i-manage po natin ng unti-unti ang ating mga utang, mag-build up ng mga emergency funds at makapag-build up pa po ng mas marami pang investment. So parang pagtatayo po ng bahay, ang inuuna po natin yung pundasyon. So healthcare po ang nauuna and then unti-unti po binibuild natin yung hagdanan para po matibay po ang pundasyon ng ating financial pong buhay. Okay? So nung natutunan ko ito, grabe, sabi ko sobrang nakaka-amaze na dapat maraming Pilipino ang nakakaintindi po paano ba talaga yung tamang pag-i-invest. Okay, so at wag po natin kakalimutan, mas magagawa po natin na makapag-build up ng strong financial foundation, magagawa po natin talaga na makapag-invest po ng tama kung mai-increase po natin yung cash flow po natin. So yan. Next po, number 4, learn how money works. Alam po ba natin to? Paano ba magtrabaho ang pera? So ako po dito ko po yung natutunan po sa IMG, yung tinatawag pong the power of compounding interest ni Albert Einstein, ang ating lolo. Ayan. So yung tinatawag po nating rule of 72. Sabi po dito, paano malalaman kung paano magtrabaho ang pera? Dapat naiintindihan mo yung tinatawag na rule of 72. Okay, sabi po dito, i-divide mo lang daw yung number 72 sa annual interest rate kung saan ka po nag-iipon or nag-i-invest. That's the number of years, equals the number of years for your money to double. Okay, nung una hindi ko po ito kaagad naintindihan, pero ganito lang po siya. Yan, para po, magbigay po tayo ng example para mas madali pong intindihin. Yan, example of compounding interest, the rule of 72. So yan. Example po, you open an account in the bank ng 20,000 pesos. Okay, kasi syempre karamihan po sa atin pag may pera, saan ba yung mas secured, yung hindi po ako mai-scam, o di ba? So syempre doon na lang ako mayan sa bank. Okay. Okay, so nag-open ka, magkano ba yung ibibigay ng interest sa atin? Sometimes 1%, minsan naman less than 1%. Tama po ba ako o tama? Okay, so yan po. Kasi po ang aking savings account ngayon nasa 0.20%. Okay, so sabi dito, para maintindihan mo, kailan dodoble ang pera mo, i-divide mo lang daw yan sa number 72. 72 divide, kung ilang interest rate yung binigay sa'yo, divide 1%, equals, yan, tama po kayo, 72. Meaning po, dodoble ang pera mo after 72 years. So dito po, your money doubles after 72 years, magiging 40,000 po yan after 72 years. Ulit-ulitin ko po yung 72 years, kung 1% po yan. So kung ikaw ay nag-invest ng 20,000 at age 30, congratulations, at age 102, meron ka na pong 40,000. Matagal po ba? O sobrang tagal po? Okay. Meaning po kung mag-i-invest pala tayo, mga kaibigan, dapat po at least medyo mataas yung interest rate na nasa mga legal na investment vehicle naman. Okay. So dito po, isang example na ipapakita ko po sa inyo, what if nag-time deposit ka or nag-invest ka po sa mga kooperatiba, di ba? Binigyan ka ng 4%. At that time, meron kang, ang age mo ay 29. So kung 4% yan, 72 divide 4% equals 18 years pala bago dumoble. Yung kanina 72 years. Kung mapapansin nyo po, pagtaas ng interest rate, pagbilis po ng pagdoble ng taon. Okay? So yan, yung mga matatalino sa math, madaling makakasunod. Pero katulad ko po before, inulit-ulit ko to, grabe nag-self-learning ako. Paano ko ba ito maintindihan kaagad? So yan, ito na po yung madaling example. 72 divide 4% equals 18 years. So kung 29 ka today,
29 plus 18 years, kung meron kang 100,000 sa ngayon at i-invest mo po ito sa 4%, at age 47, 200,000 na po yan. 47 plus 18 years, age 65, meron ka na pong 400,000. Ito po yung in-invest mo, let's say sa time deposit yan, binigyan ka ng 4%, pag age mo ng 65, meron ka na pong 400,000. Remember, ang mga bank or yung mga investment company, kapag binigay mo sa kanila yan or in-invest mo sa kanila yan, ano gagawin po nila? Okay, tama po kayo. I-invest din po nila yan sa mas mataas po yung mga interest rate. So, halimbawa po, ikaw ito, nag-invest ka ngayon, kunyari po sa isang bank, pagtalikod mo, dahil pumirma ka na ng kontrata, babalikan mo yan at age 65, pagtalikod mo, i-invest din po nila yan sa at least po 12% per annum. Ito po yung mga investment vehicle like stock market, mutual funds, ayan po. So, dito po, dito po, ayan, pagtalikod mo, in-invest naman ngayon ni bank sa mga sa stock market or mutual funds. 72 na kung saan bibigyan siya ngayon ng at least 12%, average po yan, pwede pong mas mataas pa, di ba? Doon na lang po dahil sa pinaka-safe, 12%. 72 divided 12%, dito po equals 6 years, nagdodoble po yung pera po na in-invest po ng bangko. So at age 29, meron kang, ito po yung in-invest, dito po parang 29 years old ka dito, yan. Ito po yung 100,000 mo na in-invest ni bangko. Pag age ng 35 mo, plus 29 plus 6, 35 ka, 200,000 na. Okay? So every 6 years po dumodoble. 41 plus 6, ayan po, 47 ka, 800,000 na. So dito po, at age 65, yung pera mo po naging 6.4 million. Kasi nakailang doble siya. So ayan po, nakailang ulit pong dumoble yung iyong pera dahil mas mataas po yung interest rate. So dito po, ang realization nito, ang difference po niyan ay 6 million. Okay? So kumita ka naman talaga, you earn 300,000 from your 100,000 kung dito ka po nag-invest sa 4%. But ito ang masakit na katotohanan, bank earn 6 million from your 100,000. Okay, na-amaze po ba kayo? So ako po nung naintindihan ko to, sabi ko grabe, kung lahat ng mga Pilipino mag-aaral talaga paano mag-invest ng tama, at sa mga legal na investment vehicle, marami pong Pilipino ang hindi po maghihirap. So, yun po talaga yung mga naintindihan kong mga konsepto dito na nakapagpabago po sa isip ko at doon po ako natuto kung paano po talaga matutupad yung mga investment goals ko na sinulat ko kanina. Okay? Yung pinag-usapan po natin kanina. Tip number 5, ayan po, alamin kung saan ka dapat mag-save at mag-invest. Ito naman po, kanina po naintindihan natin yung tinatawag po nating 4 na konsepto, especially po yung Rule of 72. Ngayon naman po, saan ka dapat mag-invest? Kasi po dapat pag mag-i-invest ka, may iba't ibang investment vehicle din yan. Yung tinatawag po nating the different and the right investment vehicles na kung saan doon po nakaangkop yung ating mga investment goals. So may iba-iba po yan na pinaglalagyan kasi baka iniisip natin, dito lang ako mag-i-invest kasi ito lang yung alam ko. So may iba't ibang investment vehicle pala. So sabi nga, choose the right investment vehicle. Ito po yung ating mga financial goals or yung mga investment goals po natin. May mga investment vehicle po na nararapat kung saan po sila dapat nakalagay. Like emergency funds. Ito po dapat immediate yan. Just in case mga ilangan ka, ang feature niyan, liquidity. Dapat po anytime pwede mo siyang withdrawin. Kaya po ito yung mga nasa bangko, naka-ATM yan, naka-passbook siya, na anytime kapag kinailangan mo siya, pwede mong kaagad ma-withdraw anytime. So dapat wag nating kalimutan yan. Home repair, the same. Ayan po, nasa mga bonds or naka-time deposit yan. Education ng anak, nasa medium term. Feature po niyan, growth and liquidity, lumalago. Nasa mga balance funds. And then retirement, dapat po long term, high growth, and then nasa equities or nasa mga stock market. Protection, long term, guaranteed po yan, and then nasa mga insurance or nasa mga HMO. So ganun po dapat kung tayo ay mag-i-invest, may mga tamang investment vehicles na dapat po na pinaglalagyan. Okay, may natututunan po ba? Okay, next po, tip number 6. 7 tips po ito, malapit na po tayo matapos. Okay, avail your free financial check-up. Isa po ito sa importante na dapat po tayo ay nag-guide or kumbaga po tayo nagsisik ng mga mentors. Ayan po. So, free financial check-up kasi po, importante na yung sinet mo po mga goals, i-apply mo po yan at sa mga investment vehicles sa paglalagyan mo. Kailangan po, ma-financial check-up po tayo. Ano ba yung plan mo para dito sa education ng anak and sa retirement mo? Dapat po na napaplano po natin siya.
paano po natin i-build talaga yung solid financial foundation po natin. So ako po dito sa IMG, talagang malaking tulong po yung financial check-up. Kaya po, don't hesitate, huwag po kayo mahiya na mag-approach sa mga financial coach po na mag-financial check-up po kayo. So libre lang naman po yan. Ayan po, ito yung ating personal financial strategy na mag-guide po tayo ng mga mentors. Paano ba tayo mag-uumpisa? It can help to guide you to set your goals, investment goals, and achieve your financial freedom. Okay. Tip number 7, financial execution. Gawin mo. Sabi nga po, do it now. Ayan po. I-apply ang mga natutunan. Ako po talaga nung time na very basic po itong pinag-uusapan po natin. Nung natutunan ko po yon kung paano yung mga financial concepts, paano ko isi-set yung mga goals ko, ayan po, I immediately executed. In-apply ko po agad yung mga natutunan ko. Why? Sabi nga po, the best time to invest was yesterday. 'Di ba yung iba kasi nagtatanong, kailan ba dapat mag-invest? Nung mga unang panahon pa po yon. And the second best time is now. Ngayon na po yung best time po natin, especially po ngayon, nasa COVID outbreak po tayo ngayon, mababa po ang stock market or ang price ng mga mutual funds. Mag-start po tayo ngayon, mag-execute po kaagad po tayo ngayon. So ako po ay embrace the mission of IMG, yung pagtuturo ng financial literacy sa mga tao. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, nag-member po ako sa IMG, naging eternal student po ako, and ngayon po, isa na po akong financial educator at 5 taon ko na po itong ginagawa, and I became an investor and an entrepreneur. Dito po sa IMG, ang laki po talaga nung naitulong po sa akin, sa buhay ko, and ayan, ini-encourage ko po kayo na maging part po ng Savers and Investors community. Ayan po, napakarami po nating mga investors all over the world. Ayan po, IMG is for everyone. Huwag po kayong matakot. Pangkalahatan po ito. Kahit sino po ay welcome. Okay? So dito po, pwede po kayo kahit ano po yung buhay na, ano po yung background po natin. Okay? So yan. Marami po dito kahit po mga construction workers. Ayan po. Marami po dito niyan na sila po kahit ano po yung meron po kami dito mga janitors. Ayan po. Yan, si Ramil, ito po isa po sa mga construction worker namin pero nag-i-invest. Marami po kami dito kasamahan pong ganyan. Mga millennials, ayan po. Mga financial educators din po sila. Mga teachers po, welcome po kayo dito. Ayan, para po ma-prepare po natin yung ating future. Diba? And then, marami po tayo dito mga engineers, doctors, mga housewife. Ayan, kahit anong estado ng buhay po, pwede po dito. Like si Ma'am Shirley San Miguel, isa po siyang housewife, pero sobrang successful na po dito sa IMG. Mga OFWs po, di ba? Ay kailangan po nating matutunan, kayo po ay welcome na welcome po dito. Our Truly Rich Kids Investors, sila po yung mga batang tinuturuan po natin na i-guide po sila paano mag-alkansya at pagkalipas po ng ilang buwan, pag nakaipon sila ng minimum 500 to 1,000 pesos, ini-invest na po nila sa mutual funds. Okay, sa mga employees, investors, nagtuturo din po tayo sa mga maliliit at malalaking companies. Ayan, yung mga uniformed men po natin, ayan po, sila din po ay mga nag-i-invest at nag-aaral ng financial literacy. At yung binanggit ko nga po kanina, mga OFWs. Kasi po mga OFW, ayan po, ang tagal na pong nagtatrabaho sa ibang bansa, pero karamihan po sa kanila ay wala pa rin pong ipon. So dito po mag-guide po kayo at matutulungan po kayo ng ating mission po ng IMG. So si IMG po is International Marketing Group, one of the biggest, actually po tayong pinakamalaking financial services po sa Pilipinas. Tayo po ay brokerage company para lang po tayong financial school. Ayan, so IMG assists people who wants to help themselves achieve financial security through financial education. Ayan po, ito po yung mga financial services na meron po tayo. Lahat po ng ating mga financial services na kailangan, nandito na po yan. When it comes to healthcare, life insurance, sa pag-i-invest po sa stock market or mutual funds, pag-i-invest sa mga real estate, nandito din po yan, yung mga non-life and then other financial services na kailangan po natin. So we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. Kung makikita nyo po yan, ang lalaking mga companies po yung mga tie-up po natin kasi need po natin sila pagdating po sa financial execution. Okay, so ang mission po ng IMG, ayan po, to help every family achieve financial freedom. So no family left behind because our belief, ito po yun, many people are financially struggling due to lack of financial education. So tama po ba yan? Okay, so ito po yung dahilan. Isa sa mga sinasabi nga po namin from our best selling book, ito po yung The Secret to Saving in Building Your Future book.
Yan, sa page 11 po niyan, sa introduction, sabi po dyan, when it comes to securing and saving our future, many good people fail. Okay, marami namang mabubuting tao, madasalin, pero hirap na hirap po sa buhay pinansyal. Hardworking, masisipag naman, kaya nga po maraming OFW po sa iba't ibang bansa, di ba? Very hardworking po tayo. Pero marami pa rin po naghihikaws po sa pera. Smart people, young people, marami po sa ngayon, mga bata pa pero baon na sa credit card. Old people, teachers, engineers, and doctors fail, end up retiring without enough savings. Why? Hindi naman po nila pinangarap na mag-fail sa buhay pinansyal. They fail to plan and manage their personal finances due to lack of financial education. Ayan, kung maalala nyo po, ito po, principal noon, pero janitress po ngayon. Si Nanay Pasing, kung napanood nyo po yan sa Maalaala or pinalabas din po yan sa Channel 7, ayan po, di ba, nakakalungkot isipin na sobrang successful ka ng productive years ka, pero pagdating po ng retirement years mo, naranasan mo po yung famine ng buhay or yung tinatawag po nating panahon ng taggutom dahil hindi po natin na-prepare. Ayan, di ba si Nanay Pasing, siya po ay principal sa kanyang school na pinagsilbihan, at dumating po yung panahon na janitor na po siya doon sa kanyang school na pinagtrabahuhan po. So, sana po wag po nating danasin yan kung ngayon pa lang ay makakapag-prepare na po tayo. So, the IMG goal is, ito po yun, makapagturo po kami ng at least 10 million na Pilipino by year 2025. So, be part of our financial education movement. Ayan po, pagkatapos nyo po mapanood dito, part ka na po ng aming mission. Ayan, congratulations po sa inyong lahat. Ayan, so in align with our campaign, our financial education movement, sila po yung malalaking personalities na part naman po ng ating company. Si Ms. Sharon Coneta, Ms. Corina Sanchez, and si Sir Boy Abunda. Sila po yung part ng ating company na katuwang po natin sa pagpapalaganap ng mission ng financial education. At ang aming massive financial education, mapapanood nyo rin po ang aming company sa Kwarta Kusina, sa Kape at Salita. Ayan yung segment po natin. At yan po ay sa ABS-CBN, sharing of our leaders po every Saturday at 5 to 6 a.m. para po mas maintindihan nyo pa po sino po talaga si IMG. And our financial centers, yung mga offices po namin, we have our financial centers worldwide, mga financial educators po, ayan, teaching financial literacy. At sa Philippines naman po, marami po tayong mga offices, financial centers. Ang main office po natin is in Makati and we have also in main office in Cebu. And po, marami po tayong financial centers from north to south. Ang company po natin, Teaching Financial Education, 18 years na po tayo na nagtuturo po. Ganun na po katagal ang company. 18 years na po na nagtuturo ng financial education worldwide. Okay, so IMG offers lifetime opportunities. Ito po yung ibinibigay po natin sa mga taong solutions. Ayan po yung, we have 3 solutions po. Number 1, financial education or yung learning opportunity. Pangalawa po, the investment opportunity. Ayan, matututo po tayo mag-invest. At pangatlo po is the business opportunity or the income opportunity. Ako po, talagang sabi ko nga, ito pong 3 opportunity na to or 3 solutions na yan, in-apply ko po siya sa buhay ko at sabi ko nga, papunta na po tayo sa pagtupad ng ating mga financial goals. Okay, number 1 solution po, ang maipapayo ko po sa inyo, be a member of IMG. So, be part of this company. Ayan po. So, IMG is a membership platform company. Okay po. So, how it works? Paano ba nag-work ang membership ng IMG? Ganito lang po siya. Kung ang iba po sa inyo merong SM Advantage Card, ba't ba tayo kumuha ng Advantage Card ng SM? Diba? Para po tayo magkaroon ng discount at yung mga previous po natin magamit. Okay, super card ng Shakey's. Ayan po, meron po tayong mga membership card. Ayan po, Happy Plus card ng Jollibee. Ayan, at iba't iba pa. Yung mga gasoline station, ang mga hotel ngayon may mga membership fee na din, mga restaurant may mga membership card na din. Paano po 'yon? 'Di ba? Pag naging member po tayo ng mga companies po na 'yan, we get points, yung mga rewards, yung mga previous po natin, kinukuha po natin 'yan. The same nagwo-work po yung membership po ng IMG para po tayo ay magkaroon po ng mga rewards and then mga points para po ma-convert po natin siya into savings and then investment. So, ang product po ng IMG is our membership benefits. Alam niyo po talagang sobrang ma-amaze kayo. Currently po, ngayong 2020, ayan po, April 2020, we have 30 benefits. Alam niyo po, nung nag-member ako, 10 benefits pa lang po yan. At habang tumatagal, parami po ng paramihan. Sabi nga, pagdating na naman ng aming convention, susunod na convention, mas madadagdagan pa po ito. So yun po, nakaka-amaze po itong 30 benefits po natin na to.
At dito po sa 30 benefits natin na yan, nagagawa po namin yung tinatawag na DIY kung paano po kami mag-iipon at mag-i-invest. Because sabi nga ng aming president, si Sergio de las Peñas, if you want to become wealthy, learn how to DIY, learn how to do it yourself. So ito pong 30 benefits ng IMG, magkano ang membership po natin? Very minimal amount lang po yan, 5,500. It's a one-time lifetime. Plus 500 one-time membership of Fidelity Life, that's optional, a total of 6,000 pesos. At yan po ay, meron po tayong renewal ng ating accreditation every December para po yung ating mga benefits po ay active po siya every year. So ito pong detailed ng aking 30 benefits na yan, yung 30 benefits po na yan, mapapanood nyo po yan sa aking financial coaching part 2. I-click nyo lang po yung nasa description box po natin. Mapapanood nyo po yung financial coaching part 2. Panoorin nyo po yan kasi lahat ng 30 benefits po na yan, inisa-isa ko po para mas maintindihan po natin kung magme-member po tayo sa IMG. Di ba po nakaka-amaze na sa murang halaga na yan, ang dami po nating matututunan at magkakaroon po tayo ng access kung paano po tayo makakapag-invest. So, access to IMG portal, magkakaroon ka po nito once member ka na po ng IMG, magkakaroon ka ng account mo or ng password mo. Ayan po, dito po ma-access mo lahat ng ating mga financial materials. Ito po yung mga training materials po, mga books, checklist. Ayan po yung mga top benefits po natin na yan. At dito po, ang kagandahan po nito, magagawa mo to online. Ayan, kahit nasa ibang bansa ka po, magkakaroon ka ng IMG portal mo at makakapag self-learning ka po kahit po naka-online po siya. So yan, access to all benefits and investments. Ang kagandahan po nito, sobrang ma-access na po natin siya. Andiyan na po, downloadable yung ating mga free health card. Ayan po, yung ating mga benefits po na yun, makikita mo na dyan. Yung mga investments mo po, makikita mo. At ang kagandahan po nito, once na nag-member ka sa IMG, you are automatic mutual fund investor. Makikita nyo po yan doon sa part 2 po ng financial coaching. You are automatic mutual fund investor. Ayan po. May yung 5,500 mong membership, yung 1,000 po niyan, investor ka na po kaagad ng mutual fund. Ito po yung Soldivo Funds. Makikita mo rin po ito sa iyong portal. Ayan po, di ba nakaka-amaze na kaka-member mo lang, may investment ka na po kaagad at po pwede pong dagdagan mo na lang po yan anytime na kung kailan po tayo, meron pong pang-add. Pero syempre, set your financial goal. Okay, so meron ka na po kaagad initial 1,000 investments sa Soldivo Funds. Di ba po nakaka-amaze? Ito pong ating pinag-uusapan sa ngayon. Solution number 2, start building your solid financial foundation with Kaiser Investment. Ito po yung ating 3-in-1 investment. Most 18, ito po yung insurance plus investment. And then, investing in stock market and then mutual funds. So, dito po, natutunan ko paano mag-invest from level 1, level 2 to level 3 investment. So, dito talaga mabibuild mo ng maayos yung iyong financial life. Okay, so ito naman po, yung pagdating sa pag-i-invest, mapapanood niyo po yan sa aking financial coaching part 3. Ito po yung the basic of investing. Mapapanood niyo po yan. Click niyo lang po sa ating description box. Yan po, para mas maintindihan niyo paano mag-invest dito sa napakagandang mga investment vehicles po na yan. So, I learned how to invest in stock market and mutual funds. Paano ko na-differentiate or natutunan paano mag-invest sa direct stocks and then indirect stocks. So, yan po, pag-i-invest sa malalaking companies po na yan. And even may yung mga kids ko po, yung mga bata po dito, natututo pong mag-invest sa kanila pong mga mutual funds. So, di ba kung tayo ay mga magulang, hindi na po tayo mag-aalala kung paano po ba makakapag-aral yung ating mga anak. Kung ngayon pa lang po na ipiprepare na po natin sila. Also, I learned how to invest with the best and right investment vehicle for our protection and then for our retirement. So yan, I invest in Kaiser 3-in-1. So yan, kami po mag-asawa, meron na po nitong Kaiser 3-in-1 and also yung dalawa po naming anak. And investment in Most 18. Napakaganda po nito, itong Most 18 na to. Again, meron po akong separate video kung paano po kayo mag-start mag-invest po sa Kaiser at sa Most 18. Okay. Solution number 3 is the business opportunity. Isa po ito sa talagang sobrang na-amaze ako. Kaya talagang hanggang ngayon ako po ay full-time IMG missionary. Ayan, yung rewards ng company. So sabi nga, be in the financial industry. Alam niyo po ba, sa 5,500 na membership, may sarili ka ng negosyo. Di ba? Ano bang pwede mo maging negosyo ngayon sa 5,500? Pag nag-open ka nga ngayon ng sari-sari store, magkano ba ang puhunan mo, di ba? Pag sari-sari store ka, naranasan ko rin po yan. Utang pa, pag siningil mo yun ang utang sa'yo, galit pa, di ba? So, ubos na yung puhunan mo, high blood ka pa. Di ba? Nakaka-relate po ba kayo? So, yan. Dito po, sabi ko nga, kung maliit lang ang puhunan mo sa ngayon, become an IMG member.
dito po, mayroon ka ng negosyo sa 5,500. Financial educator ka po dito, you have a career. Sarili mo yung oras mo, may online system ka, katulad po nitong ginagawa ko, some of my yung mga kausap ko po ay nasa iba't ibang bansa. Ang pinakamahalaga po dito, nakakatulong po tayo sa bawat pamilyang Pilipino, paano mabago yung mindset po nila, kung paano po sila makakapag-invest, and then achieve the income you want. 'Di ba? Gusto po natin ma-achieve yung income na gusto natin kasi ako po previously ako po ay nagtatrabaho sa isang company din. Sabi ko nga kahit mag-overtime ako, hindi sumasapat. 'Di ba? Kasi computed mo na 'yan kung magkano. Pero po dito, compounding po ang income po natin dito, and then yung kung nangangarap kang maging utang free, dito po magagawa mo po 'yan sa business po, through business po ng IMG. Meron po kami tinatawag na business ownership program. And then I have also separate video para po dito, and then PM nyo lang po ako kung gusto nyo pong mas maintindihan po yung income opportunity po ng IMG. Ayan yung reward part po nito. Sabi ko nga kung magkakaroon ka ng additional source of income na 50,000 to 100,000 income per month, mas mabilis mong matutupad ang mga financial goals mo. Masarap po ba? Kung ganyan po yung ating income every month at mas mataas pa po dyan, yes, syempre po, dahil mas mabilis po nating matutupad ang mga pangarap po natin. Alam niyo po ba mga kaibigan, IMG Business helped me to pay off my debts. Ako po kasi bago ako napunta sa IMG, ang dami ko po talagang utang. So itong business ng IMG talagang sobrang natulungan po ako. So if you want to do the same, ayan po, if you want to achieve the same, ayan po, be part of IMG, napakaliit na puhunan po para mabago po yung ating buhay. Okay, so ang bonus part po nito, we travel the world, ayan, through conventions. Ayan po, pwede po kayo mag-register sa ating mga conventions sa iba't ibang, meron po kasing convention si IMG, 3 times po yan in a year, isa pong local, dalawa pong international. So dalawang international po na yan, pwede po kayo maging part niyan kung gusto niyo po makasama sa mga travels po natin sa iba't ibang bansa. Okay, so yan po. Next po, meron din po tayong, ayan, ito pong pag-travel naman natin, pwede nyo pong isama ang inyong spouse or yung inyong mga families. Ayan po, pwede po mas masaya pong gawin po ang business po ni IMG. Next, Travel the World. Ito po si IMG, may mga free travel program. Mag-qualify ka lang po dyan, pwede ka pong sumama. Yan po ay pasyal lang at kasama po yung mga leaders po natin, yung president ng company na andyan po yung aming big three na tinatawag. So yan po, sobrang sayang experience kasi talagang ipapa-experience sa'yo or i-recognize ka sa lahat po ng mga pinaghirapan mo. Ayan po, so yan, libre po yan. Ayan, this is my free trip po in Europe. Ayan po, libre po ito. Pagkain mo, pamasahe mo, tirahan mo, sa lahat po yan, ipapa-experience sa'yo yung lahat po ng iyong ginawang sacrifices, paghihirap po, yan, ipapa-experience po sa'yo kung paano naman ma-enjoy mo yung buhay mo ngayon. Okay, so actually po yan, sabi ko nga take action now, sabi po sa mga Kawikaan 4.7, unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Number 1 is financial literacy. Kung gusto po natin makaalis sa problemang pinansyal or gusto po natin makapag-ipon talaga, unahin po natin sa lahat po yung kaalaman. So sabi po yan sa mga Kawikaan 4.7. Okay, again, 7 tips paano ka makakapag-invest ng tama. Ito po, alamin ang mga dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon at mag-invest. Pangalawa, maghanap ng tamang institusyon o company na maaaring makatulong sa'yo. Pangatlo, alamin ang iyong investment goals. Pang-apat, alamin ang alamin ang mga basic financial concepts na tinuturo po ng IMG. Alamin kung saan ka dapat mag-invest. And then 6, avail your free financial checkup. And then number 7, pinaka-importante po, financial execution. So apply what you have learned. So ito po yung aking ginawang tips na yan na isinare ko po sa inyo. Pag yan po ay ginawa nyo po, may magbabago po sa inyong financial pong buhay. Sabi nga po ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Tama po ba o tama? Pag namatay po tayo mahirap pa rin, hindi na po kasalanan yan ng ibang tao or ng Diyos, kasalanan na po natin yan. Okay po, dahil po tayo ay merong binigay na yung talent po sa atin para po ma-prosper din po natin. Yung ating mga buhay nasa atin po, paano po tayo magde-decide? Why? Ako po, kung ang aking kwento po ay po pwede nyo rin pong mapanood sa aking YouTube account. Ayan, ito pong aking kwento. Ako po ay dating palaboy nung unang panahon, nung kabataan ko po yan. Ang tawag ko nga po dito sa aking story, palaboy noon, pero Executive Marketing Director po ngayon. So, pwede pong magbago ang buhay po natin, depende po sa ating magiging desisyon. Okay? So, dito po, again guys, iniimbitahan ko po kayo, be part of the Lord's Promised Land for me. So, be part of IMG.
So yan, ang dating batang palaboy sa mga lansangan noon ay nakahandang mag-share po ng IMG mission sa inyo po ngayon. So yan po. Once again, I'm Mary Ann Sanchez Rigulto. Isa po ako sa mga IMG Executive Marketing Director. Ayan po. So let's continue to learn, earn, share, and enjoy life. To God be the glory. Ayan. One favor po, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and ring the bell para ma-notify po kayo sa aking mga i-upload pong video in the future. And then, kung nakikita nyo po ito ay makakatulong sa inyo at makakatulong po sa ibang tao, please don't forget to like and share po sa ating mga kapwa kababayan po. Again, maraming salamat po. I hope na may natutunan po kayo. And excited po ako na makapag-umpisa po kayo as part ng IMG at makapag-invest. Okay, so don't forget po, notify nyo po or reach out nyo po yung mga taong nag-forward po sa inyo ng video na ito. And then, ako po, you can PM me just in case mayroon po kayong questions. And don't forget, avail your free financial checkup. Okay, magkita-kita po tayo. Congratulations po and God bless as IMG and as an investor. Okay po, see you again.